Hello, magandang, hapon sa inyong lahat. So, meron sa'kin nagpasa ng video na 'to 'no, yung lechon daw na diniliver, binawasan ang balat. So, parang familiar na sa'kin 'tong content na 'to dahil nadaanan ko na 'to kaya lang ibang anggulo ng camera. Same 'yan, parang ito yung nangyari, oh. Hindi namin tatanggapin, hindi namin babayaran yan. May bawas na oh. Hindi namin babayaran yan, may bawas yan, kuya. Ibalik yan. Ay hindi, binawasan yan, nay. Binawasan nila yan. Binawasan yan. Ano lang siguro baka may dikit. Ay hindi, ayan oh, nadikit oh. Nakadikit dyan. Wala na. Oh, binawasan talaga. Binawasan. Ayun, dalawa na yan, oh. Oh, Ayun, dalawa na yan. hindi namin babayaran yan. Dito pa nga lang sa acting pa lang medyo huli-huli ng ano 'to, scripted 'to, eh. Then ito yun, oh, biruin mo may video siya na napapasok pa lang yung lechon. Ayun na yung lechon natin. Ayan na, dito yung lechon. Oh, video natin. Yay. Ayan lechon. Doon pa nga lang sa videohan natin, ayan ang lechon. Hindi mo kailangan sabihin yun, eh. Scripted na ito, eh. Dito sa mesa. Oh, buksan na. Buksan na. Ilan yung tali? Yes. Ngayon lang ako makakatikim yan. Grabe. Thank you po. Ate, happy birthday ha. Ayan po, share mo Hello, tita. Happy birthday, tita. Siya magbubukas. Happy birthday po, tita. Okay. Buksan na. Ayan na, lechon. Uy, lechon. Wow, ang laki. Ang laki. Wow. Wow. Ano to? Bakit? Bakit, tita? Bakit may ano na to? Ay, may bawas. May bawas na. Ay, putang. May bawas yan. Sobrang lutong, ano, hinawakan niya na sira na. Bakit may bawas to? Ha? Sino may ano? Ano to? May bawas oh. Ano? Hindi mo tatanggapin yan. Hindi namin tatanggapin, hindi namin babayaran yan. May bawas na oh. Saan na yan? Ayun, may bawas. Hindi namin babayaran yan, may bawas yan, kuya. Ibalik yan. Ay hindi, binawasan yan, nay. Binawasan nila yan. Binawasan yan. Ano lang siguro baka may dikit. Ay hindi, ayan oh, nadikit oh. Nakadikit dyan. Wala na. Oh, binawasan talaga. Nila yan, ayan oh. Binawasan. Ayun, dalawa na yan oh. Oh, Ayun, dalawa na yan. hindi namin babayaran yan. Ano? Ay, dapat hindi Sinahin yan. yan. Ba't kami makinig? Hindi namin babayaran yan. Wala yun. Di mahal. Hindi babayaran Ha? mo dyan, diniliver namin na maayos yan. Huwag mo kaming lokohin, siraulo ka. Ano ginagawa yun ha? Paano mo na tayo? Ayan, ang laki ng bawas oh. Ay, ano, laki-laki ng bawas oh. Laki ng bawas ah. Mag-usap kayo na mabuti. Hindi na nasigawan. Hindi nga, may bawas yung dito eh. Oo, may bawas yan. Hindi namin tatanggapin yan. Hindi namin tatanggapin yan, nay. May bawas eh. Bayaran nyo kami. Ay, hindi namin babayaran yan. Hindi namin babayaran yan. Ay, sandali. Birthday niya. Tapos ganyan yung Birthday? dadalhin nyo. Binayaran niya ng buo yan. Hindi namin... Ano over-explanation kayo, eh. Sandali, birthday nyo, ano, parang nag-establish kayo ng plot. Yun palang huling-huli ng scripted ito, eh. Dapat ang pag-uusapan lang, yung mismong binawasan lang yung lechon. Saka over, kasi sometimes, no, sa kagustuhan, dito mo nahuhuling scripted ng isang bagay, sa kagustuhan mong i-explain sa mga manonood kung ano yung pinag-aawayan nyo. Na hindi naman talaga dapat nangyayari sa totoong buhay yun. 'Di ba? Birthday mo, yan ang matatanggap. Come on. 'Di ba? Babayaran yan. Binayaran niya ng buo yan. Tapos bawas. Hindi. Ano yan? Ay, hindi. Ibalik mo yan. Ibalik yan. Babalik, bayaran yan. Ay, kapatid. Babayaran. Babayaran. Ay, Ay, ito ha. Babayaran, gusto mo bayad? Ayan, Ayan, sige. Ayan, sisirain ko pa yan. ay mo, babayaran nyo naman yan ah. Hindi ko babayaran yan. Babayaran, bawas na nga yan. Bawas na yan. Kunin mo to. Ha? Balik mo to. Balik mo to. Balik mo to. Ay, kung kayo ang order niyan, ibigay namin Ha? sa inyo. Babayaran namin sa inyo. Sira ulo kayo ah. Ano? Babayaran nyo, inanin nyo na. Ang kakapal mukha nyo. Sira ulo kayo. Magka-deliver kayo ng lechon. Hindi nyo ginanyan. Deliver kayo, kulang na. Magalit sa ginawa niyo. Ito magbawas oh. Ay, ba't binawasan nyo yan? Binawasan nyo eh. Ay, kayo ah. Ay, hindi Birthday mo na- pwedeng bawasan doon sa, ano, kayo, Uulitin na naman isa, birthday na birthday. liberty kayo ang nagbawas niyan. Papabarangay namin kayo. Birthday ng tita ko, ganyan. Kayo pang magbarangay. Sira ulo kayo ah. Halata mo rin bisita si kuya kasi naka-medyas siya tsaka ano eh. Scripted to, ito yung proof niya no, may isa pang ang content yan eh. Maraming anggulo kasi yan.
Ito yung first angulo. Marami silang nagvi-video. Ito naman yung angulo na, Hindi namin babayaran. 'di ba? Ibang angulo naman ito. Ibang vlogger naman yung nag-upload nito. Pero same lang. 'Di ba? Hindi nyo babayaran yan. Sandali, birthday niya, tapos ganyan yung dadalhin niyo. Sandali, birthday na birthday niya, tapos ganyan. Come on. Ayan o, iba-ibang vlogger yung nag-upload. Di ba? Tapos alam mo kung nahalata ko na ano, tinuloy din nila yan eh. O, ito naman yung, ito yung lechon, di ba? Same ito, may kahoy ito, may parang pugon dito sa likod. Same na same yan eh. O, kahoy. Yun din yung parang pugon sa likod, o. Pero ulo kayo. Tama, ulitin mo ha. Yan din yung, ito rin yung isang, ito naman, kinainan nila yung lechon. Ito, panibagong, bigla daw pumasok sa handaan naman. Gusto mo kumain na yan, dito. Pampaslupa ka lang eh. Yan, kainin mo. Yan, ibigay mo yan. Patay gutom ka. Ayan, Huwag naman kayo. Grabe naman kayo, kuya. Huwag naman ganyan. Maawa naman kayo. Bigla-bigla ka pumapasok rito. Ayan, kainin mo. Sobra-sobra naman kayo. Diba? Scripted yan. Kung dito sa huling video, hindi pa kayo naniniwalang scripted, bahala kayo. Next issue. Diba? Sometimes no, dito sa social media, hindi mo na alam kung alin yung totoo sa hindi eh. Diba? Next, ano itong Oh, father nabbed for stealing baby milk released after police chief pays. So may tatay daw na nagnakaw ng gatas sa anak pero pinakawalan din after yung police chief daw ay yun yung nagbayad. Bait naman ni police chief. Manila, Philippines. A single father was arrested in Tabuk City, Kalinga for allegedly stealing a box of baby milk for his child. But the local police chief paid for it. According to the police, a staffer caught the man supposedly stealing 1.725 kilogram box of baby milk at a supermarket last Thursday. The Tabuk police noted in the statement, explained that he has no job after completion of a construction project and was left alone to care for his son. So nawalan siya ng trabaho after matapos na yung construction daw na pinagtatrabaho niya. Inabandon na daw sila nung asawa niya. Kaya nagnakaw siya ng gatas, no? Tabuk City Police Chief Lieutenant Colonel Jack Angog settled the amount of the stolen item to prevent the suspect from being imprisoned and give him a chance to start anew, it added. The city police did not identify the man nor did they detail how much the box of baby milk was worth. Ito, no? Very good yung chief of police. Pero at the same time, kasi nababasa ko na naman sa mga comments na pag ninakaw lang yung gatas, ipakukulong agad pero yung bilyon-bilyon na kahit na anong mangyari mga kababayan ko, never nating i-romanticize yung pagnanakaw. Kahit kailan. Kasi pagka may ninakaw, ibig sabihin, may may maaabala. May nawawalan. Pag may ninakaw. Akala mo ba, inosente yan? Yes, sabihin na natin na wala siyang panggatas ng anak niya. Pero lahat tayo kasi may fair chance sa buhay Alam mo yung ninakaw niya kung sino magbabayad doon? Yung mga kasi ako galing ako supermarket Ang hindi naiintindihan ng iba, ang magbabayad kasi nitong 1.75 kilogram na baby milk na to, yung tagabantay or yung dicer na nakatoka doon. 'Di ba? Yun ang magbabayad doon. Nung nasa Robinson Supermarket ako, nakwento ko na ito before. Kasi nabubwisit kasi ako every time na lang na may magnanakaw na nagnanakaw sa supermarket, no, hotdog,
Wala lang makain ng pamilya, kinulong na. Kung ikaw ang nasa posisyon ng ninakawan, ng mga dicer na magbabayad, gugustuhin mo makulong yan. 'Di ba? Kasi hindi fair yung ginagawa niya eh. Sabihin na natin na talaga nawalan kahit sino naman sa atin mawalan, 'di ba? Pero hindi eh. Talagang mali pa rin eh. Huwag nating i-justify na ba't yung mga bilyones ang ninakaw. Ganun talaga, unfair ang mundo. Kasi itong ginawa niya, ang magsasuffer niyan yung yung nagbabantay. Doon mababawas yun eh. Akala mo ba ito lang ang ibabawas sa kanya? Baka hindi nyo alam, may regular na allowance sa pilferage. Ang pilferage kasi yun yung mga nanakaw eh. Ang sa amin nung nasa Robinson Supermarket 168 ako, sa isang buwan, ang average na nanakaw dyan, nung panahon ko kasi yung ang ninanakaw dun kadalasan yung lata eh. Yung Ensure, yung pang diabetes, madalas yon. 3,000 isa nun. Ang nananakaw dun average to talagang hindi maiwasan. Ang average na nanakaw dun, mga 6 na lata. Nung tigti 3,000. Magkano yun? 'Di ba? Magkano yun? 3,000 times 6? Just imagine yun ang ibabawas doon sa nagbabantay. Hindi lang hindi lang gatas ang ninanakaw sa supermarket. Alam niyo yung mga pampaganda, yung mga funds. Yan, madalas yan. Kaya gabi-gabi nag-i-inventory kami. O ilan na nawala sa'yo. Alam na namin eh. Kahit pa sabi mo may CCTV, alam na namin. Kasi magagaling talaga yung mga yan. Yung mga magnanakaw. Siyempre, may istorya siya dito, no? May istorya siya dito na kasi gagamitin niya sa anak niya or lahat naman tayo may istorya tayo ng pangangailangan eh. Hindi valid yung yung nagnakaw at yung yung iba pa nga nag-iimbento lang ng istorya para kaawaan mo eh. 'Di ba? Hindi nyo alam, magtrabaho muna kayo sa supermarket bago nyo bigyan ng simpatya ito mga magnanakaw na to. Maiintindihan nyo ako. Hindi pa kayo nakakita ng merchandiser na umiiyak sa warehouse dahil negative ang suswelduhin niya sa dami ng nananakaw. Okay lang siguro kung nananakaw, isa lang isang buwan eh. Pero madami yan. Diba? Ang kamot ulo lagi niyan sa Robinsons mga gwardiya eh. Kasi sinasaluhan ng gwardiya yung merchandiser na ninanakawan. 'Di ba? Ang pinaka walang kwenta. Sige, sasabihin ko na hindi ko alam kung nagbago ng policy nila yung SM. Alam mo kung bakit? Yung mga gwardiya sa SM hindi nagbabayad ng charge yun eh. Ibang-iba sa Robinsons. Ang sa Robinsons kasi kasama ang guard sa magbabayad sa nawala. Totoo naman, dapat naman talaga ganun eh. Kasi trabaho nilang magbantay talaga. Dapat nga merchandiser walang babayaran eh. Pagdating sa supermarket. Kasi ang trabaho lang ng merchandiser, magbenta, mag-refill ng stock. Pero yung bantay-bantay sa shoplifter, na yun eh. Trabaho na ng guard yun eh. Nagtatanga nga kami. Bakit kasama kami mga selling personnel magbabayad? Hindi naman namin trabaho yun eh. 'Di ba? Pero okay na yon, kasalo namin, lalo na sa SM. Sa SM, alam mo ang ginagawa alam mo ang ginagawa sa SM? Nung panahon ko, hindi ko alam ngayon nung panahon ko, relax lang mga gwardiya dun eh. Mas busy ang gwardiya doon, manligaw. Manligaw ng mga push girl, tapos mas busy sila na manghuli ng empleyadong magnanakaw kaysa sa mga shoplifter. Ay nako, totoo yan mga kababayan ko. Kaya pagka magsha-shoplift kayo, sa SM kayo mag-shoplift, hindi kayo mahihirapan. Walang pakialam sa inyo yung mga gwardiya doon. Unless na isumbong sa gwardiya, yung talagang nakita ka na ng gwardiya. 'Di ba? Pero yung magiging bantay sarado ang gwardiya, nako, maniwala kayo kahit pa radyo-radyo yung mga yan. Walang pakialam yan.
Kasi hindi naman sila magbabayad ng ano eh, ng nawala dun eh. Ultimo nga may mahuling shoplifter nga, kailangan dikdikin mo pa ang gwardiya para damputin eh. Tapos nung may nadampot na shoplifter, biro mo, sasabihin sa akin ng gwardiya, kami sir, wala kami dyan ha, basta kami, nag-a-assist lang dito. Tangina. Pero hindi ko alam ano, kung nagbago na yung sistema nila, pero dati bullshit talaga yon. Nagkaroon pa nga, sa tabletop meeting namin, nagkaroon pa nga ng sigawan regarding yan. Bakit hindi nyo idadamay ang gwardiya sa ano? Sa bayaran ng mga nasya-shoplift? Bakit puro mga selling personnel lang? Hindi naman trabaho ng selling personnel ang ano, ang magbantay. Gwardiya ang ang magbabantay. 'Di ba? Ay nako. Hindi, sumasama lang kasi ang loob ko dahil naalala ko, every time na may nasi-shoplift sa amin sa Ace Hardware noon, kami ang ano, ini-encourage ko lahat ng selling area, mag-chip in kami. Kasi kawawa yung mawawalan. Ang explanation ko lang, pag item nyo naman ang ninakaw, tutulong naman kami sa inyo. Diba? Kasi hindi talaga nawawala yan eh. Yung shoplifter na yun eh. Kadalasan naman sa Ace Hardware noon, yun yung mga barena, yung mga power tools. Kahit nakakadena na sa showcase yun, nananakaw. Ibang klase talaga ang ano, ibang klase talaga yung mga shoplifter doon. Tapos yung gwardiya, ang ginagawa ng gwardiya, radyo-radyo, oy, anong ulam nyo? Tapos makipagchismisan sa cashier na maganda. Di ba? Inuulit ko, panahon ko yun hindi ko alam ngayon kung nagbago na yung ano ngayon. Yung nagbago na yung patakaran ngayon. Pero kung dati, tiba-tiba ang mga shoplifter sa SM. Kasi walang pake eh. Di ba? Ilang beses na akong nagbayad dyan. Hindi, ang inaano ko lang dito, no? Yes, nakakaawa itong mga bata. Ay, yung anak nung nagnakaw na yun. Pero, hindi pwedeng laging ganito eh. Di ba? Hindi pwedeng laging ganito. Lahat ng uri ng masamang gawain, i-condemn natin. No matter what kung ano yung justification. Kasi pag nanakaw ito, pag nagnakaw ka, ibig sabihin may nawalan na ibang tao. Hindi maganda yon. Kahit na maliit lang yan or malaki. Kasi palaging, palaging napupunta dun sa yung mga politiko. Wala tayong pakialam sa politiko. Diba? Sa mga level natin, anuhin natin yon, pag sumikapan natin kung hindi magawa ng mga mayayaman yung ginagawa natin na pagiging tapat. 'Di ba? Wag nating itulad doon porket ginagawa ng mga mayayaman na magiging durobo na rin tayo. 'Di ba? For example, ito ito nanggigil ako dito na napanood ko to eh. Doon sa Billionaires Village. Di kalayuan sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village, ang Alpha Land Baguio Mountain Lodges. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamay-ari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Narito ang exclusive Grabe, no? ni Dobby de Guzman. Ito ang Alpha Land Baguio Mountain Lodges sa Tukmo, Ambokla Road, Itogon, Benguet. Ganda naman talaga nung biro mo sa bundok yan, Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, Hindi ka babahain talaga dyan. nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 Mura lang pala eh, Bili nga ako ng kahit mga 2 3-bedroom lang, no? Mura lang eh, 60 million lang. million pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom Isang lang yan? Isang contract lang yan?
makakabili ka na. 150,000 pesos ang renta sa overnight Wow. stay. Overnight? Base sa website ng Alphaland, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha that's 4 no? Security na tumangging magpakilala The helicopter. 2021. Nang dumalaw sa Alphaland, si dating ako Bicol Party List Representative Sarap, no? Helicopter. Hindi ka na mahihirapan na mag-drive-drive sa zigzag road. Hindi ko kasama ang buong pamilya. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Kaya hindi maano-ano ni Tulfo yan eh. Di ba ano nila yan? Representative ng ACT-CIS yan si Yap. Pirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Tapos, including doon, 31.13 square meters na parking lot. So, Laki, no? building lang siya. Saan po yan, ma'am? Sa Luwakan, Itogo ng Bundok. That is a place where matatagpuan po yung... Alphaland. Pagbubunyag pa ng Ito? Ganda, no? Makabili nga ako dyan. Tingin nga ako bukas dyan. Pupunta ako bukas dyan. informant, may 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero. Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Bagkus ay sa Charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphaland Lag Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charm of Baguio. Kaya Heart, ibang-hilista mo, tingnan. Baka Sa nakapangalan ka na. pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, nakita sa website ng Alphaland Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Wow. Sa official FB page ng Alphaland, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito, pero hindi pa siya sumasagot. Sa Alphaland din Nako! Si Atayde. noong July 28, 2023, si Quezon City. Kinasal lang pala siya doon. May pag-aari din ba siya doon? Sa Alphaland din ikinasal noong July 28, 2023, si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Pero ayon sa aming informante, may 5-bedroom unit sa Alphaland si Congressman Atayde. Para sa agenda. Baka nakapangalan sa iba. No? Alam mo naman, yung mga yung mga properties na ganyan, yung mga hindi natatapos wala nakapangalan sa akin. Hindi natatapos sa ganun yan eh. Hindi mga bobo yung mga yan. 'Di ba? Hindi mga bobo yan. Siyempre, alam na nila yan. Yung mga ganyan, kung anong gagawin. Alam nga na ba, ideklara nila yan, ano ba? Yan ang minsan sa technical dinada, wala nakapangalan sa akin. Ibig sabihin, walang 'Di ba, men? Come on. Para namang hindi nila alam yan. Sarap maging mayaman, Ano bumili na ako ng bahay doon? Wala rin ako mapagsidlan ng bilyones ko eh. So yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.